The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried, and from the nether world, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, 'Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.' Abraham replied, 'My child, remember that you received what was good during your lifetime, with Lazarus likewise received what was bad. But now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you, a great chasm is established to prevent anyone from crossing, who might wish to go from our side to yours, or from your side to ours.' He said, 'Then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.' But Abraham replied, 'They have Moses and the prophets. Let them listen to them.' He said, 'Oh no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent.' Then Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, isang talinghaga, kwento ang narinig natin mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kanino nga kaya o sino ang mga pinapatungkulan ng ating Panginoong Hesus Kristo sa talinghaga na ating narinig? Para kaya ito sa mga katulad ni Lazaro na dahil sa hirap ng buhay na kanilang naranasan ay nabiyayaan sila upang dalhin ng mga anghel sa kalangitan at makapiling si Abraham. At sa makatuwid, ang mga naghihikahos at mga mahihirap ay automatic na merong puwang lugar sa langit. O baka naman ito ay para sa mga katulad ng mayamang tao, hindi pinangalanan, na ang buhay na nabuhay ng marangya, ang mga kasuutan ay nagmamahalan at araw-araw sagana sa inumin at pagkain. Hindi man lamang makapagbigay kahit kakarampot sa pobreng Lazaro. At dahil sa pagsasawalang kibo sa nakikitang paghihirap ni Lazaro, sa kabilang buhay siya ay nasadlak sa matinding sakit sa apoy ng impyerno. Pwede po, maaaring gano'n ang ating pagnilayan at isipin si Lazaro na nagre-represent sa mga mahihirap, o di kaya ang mayaman para sa mga marangya ang pamumuhay. Pero ngayong umaga ay hindi po sila yung ating pagtutuunan ng pansin. Kasi unang-una sa unang parte pa lamang ng ating ebanghelyo, ang sabi dito ay Jesus said to the Pharisees.
Sa mga Pariseo, ipinapatungkol ang talinghaga na ating narinig. Sino nga ba itong mga Pariseo? Mga kapatid, sila yung madalas nakatunggali ni Jesus na makikita natin sa bagong tipan ng Biblia dahil sa kanilang sobra at literal na pagtupad sa mga batas at alituntunin na nakasaad sa Mosaic Law at oral traditions. Hindi sila kabilang sa grupo ng mga pari, pero kilala sila sa kanilang kabanalan o piety, sa masidhing pagtupad sa mga gawain sa sinagoga at naniniwala sila sa muling pagkabuhay ng tao, resurrection from the dead. Ang grupo nila ay malakas ang influensya sa mga Hudyo, sa religious practices, sa politika noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Ang pangalang Pariseo na sa Hebrew ay perusim. Ang ibig sabihin ay nakabukod o nakahiwalay. Nagpapahiwatig na sila ay nakabukod o nakahiwalay sa iba na hindi malinis o di kaya hindi tapat sa pagtupad sa mga batas at kautusan. Madalas silang batikusin ng ating Panginoong Jesus dahil mas pinapahalagahan ng mga Pariseo ang panlabas na anyo at pagtupad sa mga utos kaysa sa panloob na pagtalima. Kaya naman ang tawag, ubansag sa kanila ay mga mapagkunwari o hypocrites. At sa ating kapanahunan, ay marami pong bansag sa mga ganoon na mga practices, mga tao. Ang tawag dito ay plastic. Hindi tunay, hindi totoo, pakitang tao. At noon, ng aking kabataan, narinig na bansag sa mga ganito ay Tupperware. At ngayon, Orokan. At iba pa. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, na nakasaad sa Mateo chapter 5 verse 20 na narinig natin noong nakaraang linggo, noong nakaraang week. I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. Merong kabanalan na ginagawa ang mga Pariseo, pero para sa mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya ay kinakailangan malampasan ninyo ang kanilang kabanalan. Dahil ang kanilang kabanalan ay parang panlabas lamang. Mas mahalaga sa kanila ang panlabas na gawain, kalinisan. Hindi masyado o hindi pinapahalagahan yung panloob na kabanalan. Ang mayamang tao sa kwento ni Jesus ay nagsusumamo kay Abraham na utusan si Lazaro upang maging babala sa kanyang 5 pang kapatid na naiwan. Maging babala sa kanila at sa gayon, ang 5 kapatid niya ay hindi mapunta din sa kanyang kinalalagyan na kahirapan. Ang sagot ni Abraham sa kanya, sapat na ang pangangaral ni Moises at ng mga propeta para sa kanila. Ano ang sabi ng mayamang tao? Hindi po amang Abraham, pero kung may mabuhay na mag-uli, na mangangaral sa kanila, sila ay magsisisi at magbagong buhay. Ang sagot naman sa kanya ni Abraham, kung hindi sila makikinig sa mga propeta at kay Moises, kahit na may mabubuhay na mag-uli na mangangaral sa kanila, hindi pa rin sila makukumbinsi. Mga kapatid, paalala, babala, sa ating lahat, mahirap man o mayaman,
Huwag tularan ang gawain ng mga Pariseo. Huwag magpakunwari.